Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ate Maria Naisidiente, good evening sa iyo. Hello, Brother Jando. Good evening. At sa lahat po, good evening mga kapatid. Yeah. At ano po, simple question lang po, Brother Jando. Ano yan, te? Pag nasa Biblia ang pangalan ng iglesia, ay sapat na po ba na ito ay totoo? Kasi po madami pong nag-ano dito sa pangalan ng iglesia. So, kunting maliit lang po na explanation po. Okay, Brother John Ray, sa'yo yan. Thank you. Yes. Ang simbahan kapatid, no, hindi naniniwala diyan na sapat na pamantayan yung mabasa ang pangalan na binabanggit sa Biblia. Hindi yan sapat. Actually, kalukuhan yan. Kasi kung yun ang magiging pamantayan natin, lahat ng sikta na nagparehistro gamit ang mga pangalan na mabasa sa Biblia, totoo pala lahat yun. So, ang daming iglesyang tinatag ni Kristo kung gayon. Kalukuhan po yun. At isa pa, kung babasahin natin ang Mateo Parang ano ba, Brother John Ray ba? Brother John Ray, parang ano ba? Sa Osamis, mayroong grupo doon sa Manabay, tinatawag mga anak ng Diyos. Mga anak sa Diyos. Tapos pag sila nakatalakayan, sabihin nila ngayon, ayon sa mababasa sa Biblia, Correct. sino ang ililigtas ng Diyos? Yung Katoliko o yung mga anak ng Diyos? Kasi yung kanilang reliyon, anak ng Diyos. Pag sinagot mo yun, lugi ka dun. Kalukuhan yun, no? Mababasa Una-una, ng born again o sila daw. ayan, mababasa yung lagi, mababasa ang Jehovah's Witnesses, mababasa ang Jesus is Lord. Yes. 'Di ba kay Kuan? So, talagang walang ang mangyayari lang yan, sister, magiging totoo ang lahat ng iglesia kung yan ang pamantayan natin na dapat ang pangalan ng iglesia ay mabasa sa Biblia. 'Di ba? Kalukuhan 'yon. Kaya nga ang ating Panginoong Kristo may babala siya diyan, no? Na mag-ingat sa mga nagdadala sa mga pangalan. Lalo sa kanyang pangalan na Mateo 24:4-5, ito ating mababasa. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ni numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami." So, nakapropesya na yan kapatid, sister, Diente, na mayroon talagang magdadala ng pangalan ng Diyos, no? Dadalhin nila kasi nabasa sa Biblia at ipapalabas na sila yung tunay na iglesia dahil nabasa sa Biblia. Kalukuhan po na argumento, kalukuhan na pamantayan yan sa pag-alam sa katotohanan kung ano alin ang tunay na simbahan. Sa CCC 811, ang turo ng simbahan, the sole church, which is the one Holy Catholic Apostolic Church, ay mayroong 4 na marka. So, by mark, kasi biblical po ang pagiging marka. Jeremiah 31:21, lagyan ng marka ang daan. Ano yung daan na yon? Gawa 24:14, ang daan yun yung pinag-uusig ni San Pablo, ang iglesia. So, kinakailangan ang simbahan ay tinatag ni Kristo ay makikilala natin sa kaniyang katangian, marka, ang kaniyang karakter, no? Kasi ang iglesia na itinatag ni Panginoong Kristo mayroong karakter. At nakita ng simbahan ano ang mga karakter na yun? 4. Ano yun?
Ito ay iisa lang. Sapagkat iisa lang ang itinatawag ng Panginoon Jesucristo, Matthew 16:18. I will build my church. So, I will build, very singular, hindi plural. I will build my church. Hindi niya sinabing build my churches. I will build my church. Kaya nga, isa lang no? At Efeso 4:4-5, there is only one faith. 1 Corinthians 10:17, sabi ni San Pablo, kahit na tayo ay marami, tayo ay iisang katawan lang, iisa, kaya nga there's only one church. At yun ang unang marka na katangian ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Yun ang kaniyang karakter, nag-iisa siya. No, dahil iisa lang ang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, banal. Holy, ito ay banal na simbahan. No, 14:33 ng unang Korinto, tinawag sa iglesia ng Diyos. O iglesia ng Diyos, iglesia ng mga banal. Kaya nga dito sa simbahan natin, ang daming banal, di ba? Talagang nagpo-produce ng banal, kabanalan ang simbahan. Bakit siya iglesia ng mga banal? Unang Korinto, unang Pedro 1:16, panawagan ni San Pablo yan Di ba sabi, San Pablo ni San Pedro, sabi ni San Pedro, magpakabanal kayo sapagat ang Diyos ay banal. So yan ang pangalawang katangian or karakter ng tunay na simbahan, banal. Ang sabi ng simbahan, hindi dahil sa mga membro, naging banal ang simbahan, kundi ang magtatatag, ang tagapagtatag, siya ang reason kung bakit banal ang simbahan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Saan to sabi yan sa ituanuan ng CCC? Ang pangatlong katangian ng tunay na simbahan should be Catholic. No? Isaiah 56:7, kalooban ng Diyos yan na ang aking bahay ay tatawagin, ibig sabihin papangalanan, na bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. So, sa Isaiah pa lang, ipinahayag na ng Diyos ano ang kanyang nais itawag sa kanyang bahay. Ano ba yung bahay? 1 Timothy 3:15, sabi ni Apostol na Pablo, ang bahay ay siyang iglesia ng Diyos. So, yung bahay pala na gustong patawagin ng Diyos ay bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ano ba yung para sa lahat ng mga bansa? Meaning universal. No? Kataholos. Romans 1:8. Kataholo, binanggit yung kataholo. Ano ba yung kataholo? Catholic. Mark 11:17, sabi ni Panginoong Jesucristo, hindi ba nasusulat na ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng mga bansa? No? Universal. Catholic, ang aking bahay ay tatawaging Catholic. Mark 11:17. So yun ang pangatlo, Katoliko. Pang-apat, apostolic. Dahil ayon kay San Pablo, Ephesians 2:20-21, na kayo ay naging kaisa na sa mga banal at kayo ay itinatag sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta. So dapat apostolic, ibig sabihin yung faith, yung ating foundation must be nakalink siya doon sa mga apostol. Kaya apostolic. So yun ang apat na marka. Doon mo malalaman ang tunay na simbahan sa pamamagitan ng apat na tanda o marka. Ano yung marka na yon? One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Yan ang tamang pagsuri sa tunay na iglesia. Hindi kung saan mababasa. Roma 16:16, Iglesia ni Cristo, kami yan. Binasa lang niya, siya na. Di ba? So kalukuhan na argument yan. Tandaan natin, palagi, ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Mateo 24:4-5, mag-ingat dahil marami ang paparito magdadala sa aking pangalan. Kaya hindi po mapapatunayan ang tunay na iglesia dahil lang sa pangalan na nabasa sa Biblia. Hindi po, kundi dahil sa mga marka. Ano yung marka na yun? One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. Yun po, Sister Diente. Okay, so meron pa dito rin naman paano daw makapasok sa punto por punto. Ang nagtanong ay si Ritkin Talks. Paano Marami po nagtatanong din sa live, bro. Paano makapasok sa Zoom ng PPP? Okay, so turuan ko kayo manood kayo mabuti kung paano makapasok sa punto por punto. Okay, wait lang. Bro, si Bro Wendell paano daw yata. Okay. Okay.
ating Co-host. co-host natin si Brother Wendell. Okay, ating si Brother Wendell muna natin munang i-co-host. Yan, bago natin i-move ito sa aking papakita. Okay, may natanong kasi is paano daw makapasok sa punto por punto. So, ito pakita ko sa inyo kung paano. Yan. Unang-una, buksan ninyo ang Facebook nyo. Yung muna buksan ng Facebook, ayan. Pagkatapos buksan ng Facebook, search nyo yung straight to the point. Yan. Straight to the point. Pagkakita nyo sa straight to the point, baba kayo ng ganyan, baba. Ito, ayun ang Zoom link. Kita nyo? Yan ang Zoom link ngayon. So, paano ba mahanap ang Zoom link na punto para sa kayo makapasok? Ito, search sa Facebook yung straight to the point, and then scroll down kayo, ayan na yung Zoom link. Okay? So, yan. And then, dito naman tayo ngayon sa wala namang Zoom. Paano makapasok? WhatsApp. Yung number niyo dyan sa screen. Ito. May WhatsApp ba kayo? Ito. May WhatsApp ba kayo? Kontakin nyo yan. Makakapasok kayo. Okay, so, or, kung mayroon na kayong access sa Facebook ko, sa Facebook account ko na Brad Jando Alabado, pwede nyo akong tawagan sa Messenger. Sa Messenger directly. Makakapasok pa rin kayo. Okay? So, tatlo yan. Messenger call, WhatsApp call, or Zoom meeting call. Okay? So, proceed na po tayo sa next naman na tanong naman dito. Ito ay from 1703. Sabi niya, magandang gabi po. Makitanong lang po kay Brother Angel. Napanood ko kasi sa YouTube na isa sa paraan para maiwasan yung sakit na prostatitis ay ang ejaculation o masturbate. Kung ginagawa mo to na wala namang halong masamang imagination. Sabihin, walang halong imagination. Ha? Pwede ba yun? Oh, hindi naman siguro yun. Kasi naitanong niya Sabay ganun eh. Oh. Buhan yun? Imagine, Sabay kung ginagawa mo to na wala namang halong masamang imagination. Ibig sabihin, Rogendo, ginawa niya, mag-imagine siya, mga ibong lumilipad, no, mga bulaklak. Habang ginagawa niya, ini-imagine niya, nagluluto siya. Hindi naman siguro yung Habang siguro. ginagawa niya, ini-imagine niya yung kaso ni Duterte sa ICC. Kaso Pwede ni ba yun? Duterte, kaso Posible yun? Wala namang halong masamang imagination dahil ang purpose mo ay para lang mailabas dahil maniwala ka na para maiwasan ng prostatitis, dapat o minsan-minsan magpalabas ka, lalo na kung nasa 50 plus ka na. Ang tanong ko, kasalanan pa rin yun ba? Yes. Kasalanan pa rin ba yun? Pa rin ba yun? Siguro Yes, pa rin ba yun? ayon sa mga doktor lang yan. No? Batandaan po natin, napakarami ng patotoo na mga hindi nagpapalabas. Actually, binasa ko na po yan. Ako, na-research ko na yan. How about if, sabi ko, ni-research ko na sa mga tunay na magagaling na doktora, hindi nagdo-doktoran lang. Anong mangyayari sa lalaki o babae o lalaki hindi naglalabas ng sperm niya, 'di ba? Usually, narinig natin ay dapat ilabas mo 'yan twice a week o at least 3 times a week. Araw-araw ka na, Brother Angel, sabi nila. Araw-araw, yes, mali. Sa mga eksperto at ayon sa experience, no? Experience ng mga kaparian at pari o bishop, tandaan po natin, ang sabi ng mga doktor, yung mas magaling inaano ko kasi yung talagang kilala kasi sa internet na doktor, ang ng lalaki walang connection sa prostate, yung mga hindi nagpapalabas, walang connection yun. Kaya tingnan mo mayroon ka bang kakilala ng mga pari na talagang dedicated, yung mga santo, hindi talagang sila, they live in chastity their whole life. Hindi naglalabas ng ng sperm nila.
Pero may nabalitaan ka bang halos lahat ng mga pari, bishop o mga ano, may nabalitaan ka ba namatay sa prostate cancer? Walang ganun. At So kung ang totoo turo pa ng yung Brother mga Angel, ah, kung totoo pa na naka-prostrate ang hindi labasan ng prostate, similya, prostate, hindi ang unang prostrate. magkakasakit ng prostate dyan, si Panginoong Kristo. Exactly, isa din yan, no? So, ang sabi ng mga eksperto, di ba, baka ngayon lang malalaman to, na-research ko to eh, if is there is any ano, no, yung mga na bad result for those who doesn't do ejaculation, masturbation, not releasing their sperm cells. Sumagot yung mga talagang kilalang ano, no, no, there's no reasons, no, there is no connection ng prostate cancer. Why? Kapag daw hindi nilalabas yan, halimbawa yung ano ng sperm ng ano, alam mo bang nangyari daw yon pag hindi lumalabas? Bumabalik daw lang yan sa katawan. Babalik lang yon. Babalik sa katawan yon, hindi yan magkukos ng prostate cancer. Kaya hindi ko alam kung sino, yun ang mga kilalang ano ko kasi, nire-research ko yung mga kilalang doktor talaga sa internet. Hindi yung kung sino-sino lang na nagbablog. Mali. Kasi kung experience-wise, yun nga, yung mga santo natin, talagang pigil yan. Hindi pwede silang ano, alam nila yon yung onanism kasi yon yung naglalabas ka ng sperm mo na nagsasayang. Ang tawag doon, wasting the seed of life. No? So, walang connection po yon. Still, huwag ka maniwala na pag hindi ka naglabas, ginagawang excuse na naman yun ng mga tao. Ay, kasi baka magka-prostate ako, ilalabas ko yan. Mali. Malaking kasalanan pa rin yan. Bakit? Kasi seed of life, you're wasting it. Sabi nila, hindi pa naman tao yun. Hindi tao, saan nanggaling yung tao? Saan ka ba galing? Sa sperm eh. Parang sinabi mong, magtapon ako ng bigas, hindi pa naman kanin yun eh. Bigas pa rin yun. Tama, Bro Junry? Correct. Tamang-tama yon. Di ba? So sabi nila, hindi daw tao yan kasi ano yan. Ano hindi tao? Diyan ka nga galing sa sperm eh. Kapag pinasok mo yan, nag-procreate ka, tao yun. So kaya nga sa biblically, walang binanggit na pwede kang ganun dahil magkasakit ka. Biblically walang ganun. Yung isa lang si Onan nga na nagpalabas lang pinatay ng Diyos. Sa mga nakikinig ngayon na, so hindi siya venial sin. Pinatay ng Diyos eh. Why? The church knows that's a seed of life. Yung wina-waste natin, yung nag-oral sex, lalabas mo sa labas yung ano para ma-satisfy si lalaki. Yun nga ang inano ko nun sa restriction ni Father Chris Aylar. Meron daw may sinabi niya yon na bawal yung mga ganun, nilalabas ng dapat sa loob. Ayaw nung babae, so pinalabas na lang nung ayaw nung napanood niya kay Chris Aylar o pinaliwanag sa ano niya. Tapos nung yung husband niya daw nagalit. Gusto niyang magpalabas sa labas. Nagalit daw. Sabi daw, wag mong gawin yan. Nagalit daw. Tinawagan talaga si Father Chris Aylar nung lalaki. Did you tell them? Did you tell my wife? Sabi niya gano'n. Sabi nga ni Father Chris, yes bro, but bro, sabi ni Father Chris po ito well, I'm sorry, sabi niya, to offend you. Pasensya ka na, but I just want you to be safe. Sabi niya, gusto lang kita maligtas ang kaluluwa mo at yung mo. Wala akong ibang totoo yun, bawal lang maglabas sa labas. Because you're wasting the seed of life. And hindi na alam ng mga bilyon-bilyon tao ngayon to. Napakarami. Kaya sabi nga, napakarami hindi maliligtas dahil sa lack of knowledge, no? Hosea 4, 4:6. So, yun po, hindi totoo yun, no? Yung sa mga mas totoong eksperto, ang sperm cell pag hindi mo nilalabas yan, bumabalik lang daw sa katawan. Babalik, 'di ba? Pupunta sa ng lalaki, sa balls ng lalaki, tapos pag hindi daw naturally, sabi ng doktor, it goes back to your body, yung sperm cell. There's no connection, no? In the prostate cancer, yung hindi naglalabas ng sperm. Yun po, Bro Jando. Dito muna bro, ay patsagot natin kay Brother Wendell, galing kay Recolectados. Brother John Ray, sino po ba nagpapahirap sa mga soul sa hell? Kasi di ba po demon was made to torment demon?
Bakit naman papahirapan ng demon ang sumusunod sa kanya? Tanong po iyan ng atheist kong boss. Bro Wendell? Okay. Una, dalawa ang paraan ng demonyo habang dito tayo sa tinatawag na domestic church. Ang unang paraan niya na ang tao ay magiging kasama nila sa pagre-rebelde laban sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Una yan. No? Unang taktika ng demonyo, ang tao ay magiging kasama nila sa pagre-rebelde laban sa Diyos sa pamamagitan ng kasalanan. At ang pangalawa, ang napaka-delikado. Dahil ang pangalawa ay upang magiging kasama nila sa impyerno na magdusa in all eternity. Ayan, Marcos Kapitulo 9, versikulo 38. Meron pang mga uod doon na di mamamatay. No? So, lahat umano na kasakitan at paghihirap ang mararanasan ng tao. Maliban sa tinatawag na eternal suffering at hindi lang yan, yung apoy sa impyerno ay hindi static, kundi nag-increase. Nag-increase siya in all eternity. Yun ang fire sa impyerno. Ayon sa mga theologians, na expert kaugnay dito, na ang mga kaluluwa na nasa impyerno, mas natatakot sila sa general judgment. Bakit? Dahil sa general judgment, ibalik ang kaluluwa sa katawan. At katawan at kaluluwa na ang nasa impyerno, katawan at kaluluwa na, of course, resurrected body ang nasa langit. Yung characteristics of resurrected body na binanggit para sa langit. Pero, katawan at kaluluwa na ang mapunta sa impyerno at madubli na umano ang kasakitan. Sino ba ang magpapasakit? Of course, ang mga fallen angels. Dahil walang pag-ibig sa impyerno. Kaya, ayon sa mga exorcist, yung mga demonic possession, demonic oppression na naramdaman habang buhay pa ay isang actual grace yan na pinapayagan ng Diyos. Bakit? Dahil kung ang kahirapan, ang grabing opresyon at ang kasakitan na dulot sa atake ng demonyo sa ating buhay, habang buhay pa tayo, kailangan tayong pagsikapan na masarado talaga ang posibleng mga openings habang buhay pa tayo. Dahil kung naranasan natin ang grabing hirap sa atake ng demonyo habang buhay tayo, lalo na pag nasa impyerno tayo. Yun po. Galing kay Diones Valledor. Gandang gabi po. Meron po bang mababasa sa CCC na mortal sin din kung di makasimba sa appointed days of obligations? Kagaya today, na annunciation of Archangel Gabriel except sa Sundays? Bro Angel? Yes, so yung sa Sunday obligations yung sa Sunday obligation, of course kasama yung mga holiday of obligations, no, but ayon sa batas ng simbahan natin, no, depende dun sa pinayagan ng simbahan, ng CBCP.
So pag sinabi mong CBCP, no, yun ang Catholic Bishop Conference of the Philippines, or even CBCP, even US, CBC. So may mga ano diyan, may mga uh, with the dispensations of the CBCP, may mga actually kung titingnan mo yung holiday obligations, marami yan hanggang at least 14. Pero katulad sa atin, kahit i-search mo ngayon yung sa CBCP, ano ba yung allowed na sa Pilipinas naman na in-approve nila? Tatlo lang po yun. Yung po yung i-research nyo ngayon, what are the CBCP holiday obligations according to CBCP in the Philippines. So yun, ang nakalagay doon is yun nga, no, Immaculate Conception, Nativity with Christmas, and the Solemnity of Mother of God. Tatlo lang. Ngayon, yun po yung batas talaga na pag holiday of obligation, kailangan talaga makapagsimba. At actually, dapat di ka magtrabaho, no? Pero ang church, maluwag yan. Hindi natin mga ano yan, but it's the same as Sunday. No, Sunday yun, pag hindi ka nakapagsimba, if you know, of course, if you know, kasi 847 or 848 ng Katikisim, no fault on your own, hindi pa ano yun. Kapag hindi natin alam, ayon sa simbahan, pag hindi mo alam, binyan pa rin, binyan lang, pero kasalanan pa rin. Pag holiday of obligation talaga, lahat po tayo dapat magsimba. No, so yun po yung batas sa simbahan natin sa holiday of obligation, kung yung approve ng lugar kung saan in-approve. Actually hindi nga alam ng ano yan, no? Hindi alam ng sa buong Pilipinas yan na ganun talaga yung ano, na nagkakasala malaki kapag holiday of obligation, ba immaculate, hindi nakapagsimba. Ang dami kayang ganun, hindi nila alam yun. Pati January 1st sa atin. Ngayon, kung gusto mo naman magsimba, halimbawa, yung mga tinatawag November 1st, di ba? Annunciation, katulad kahapon, Annunciation, pwede pa rin pa naman kayo magsimba, walang problema doon, no? Pero kung ano yung approve ng bishop sa atin sa Pilipinas, yung tatlo, mas delikado yun kasi yun yung pinayagan eh. Actually dito tinanong ko yung bishop dito si Bishop Wayne dito yung Amerikano. Hindi, sabi ko, is this an holiday o nung Christmas ba mismo nagsimba ta siya ng misa? Ika-vibes ko yun. Sabi ko, is this a holiday obligation today, Christmas Day? Sabi niya ganun. Oh no, sabi niya ganun. In Japan, sabi niya ganun ba naman? There's no such thing as wala daw silang mga holiday obligations because everybody's working. Sabi niya. O yun bishop na yon. Isa sa pinakamataas na bishop dito sa Japan, sa Okinawa. So wala daw holiday. Hindi nga, tinanong ko nga yung pari dati, ano ba yung holiday obligations approved in Japan? Hindi nila alam. Walang holiday of obligation masyado rito. Pero nung research ko, mayroon sila tatlo. Pero hindi masyadong inaano ng Japan. Yung po kapatid, at least tayo, pag alam mo na ngayon, medyo delikado siya, mortal sin siya. Kapag hindi ka nagsimba doon during that time. So sa atin tatlo po, yung holiday obligation. Yung sinasabi mong pwede rin mas maganda, of course, magsimba tayo, but approved by the CBCP pag ni-research nyo is only 3 in the Philippines. Immaculate, that's December 15, Nativity, Christmas Day, and January 1st, Solemnity of Mother of God. Ay dagdag lang natin kanina, no, yung sa prostate pala, what's the reason of prostate cancer, prostate enlargement? Ito po yung mga reason, ang layo nung kailangan, dahil without masturbation, ang layo. So sabi rito, pwede ang magkaroon ng ang usually, no? Usually the reason, obesity, katabaan, yung kinakain daw natin, prostate cancer, prostate enlargement. Walang connection yung ito nga nire-research ko ngayon, walang binanggit na those who doesn't masturbate, wala. Potentially, family history, no? Yung risk mo, mayroon kayong prostate cancer history or enlargement. At saka tatlo yan prostate cancer, prostate enlargement, prostate infection. Walang connection yung masturbation. Sabi rito, the reasons, family history, obesity, yung katabaan, yung kinakain mo, so lifestyle. So walang connection talaga yung releasing sperm cell through masturbation. Bro Junry. Okay, Yes, salamat Brother John Ray, Brother
Brother Jando. At yung may dagdag ako kunti, yung tungkol doon sa sa prostate na tinapik ninyo kanina, Mm. yung sabi ng doktor dito, kailangan yung mga lalaki mag-edad ng 50 pataas, kailangan po magpa-check sila. Kasi dahil po sa bloodline or sa mga trabaho nila noon na mabibigat. Kasi lalabas yan after mga mga mag-edad na sila ng 70 or 60. Kasi yung tatay ko, yun po ang niya, yun po yung sakit niya noon. Lumabas yung sakit niya within siya 70, 75. Yun. Late na nagpa-check yung tatay ko. Kaya sabi ng doktor, kailangan ang mga lalaki 52 pataas, kailangan magpa-check po sila. Yan po ang advice ng doktor dito sa amin. Yan lamang po, Brother Junri, Brother Jando. At sa lahat po, salamat. Galing kay Sister Melanie Hernandez, Brother John Ray, may tanong ako, magkakasala rin ba ang tao if kung bumibili siya ng paninda ng taong alam niya na Brother John Ray. magnanakaw? Yes, Yes, wait lang muna kasi ang dami na nakaresan sa Zoom. Ay, itong isa lang na ito na ito isa Brother John doon, no? Sige, sige, sige. Maganda Yun kasi yung itong tanong nakita na ko ito kung kahapon, bro Junri, maganda. ito ba yung sinasabi mo kagahapon? Yung nakaw ba, yung binili niya nakaw, tama? Oh, magkakasala rin ba ang tao if kung bumibili siya ng paninda ng taong alam niya na magnanakaw at ang binili niya parang galing din sa nakaw? Yan, Brother Wendell. Ito ang sasagot. Yes, bro. Malinaw yan sa aklat ni Monsignor Luis Moro, no? Ang pagbili sa nakaw ay kasalanan yan. At hindi lang yan, malinaw din yan sa batas, kahit sa batas natin. Merong tinatawag na Anti-Fencing Law of 1979. So, sa Presidential Decree number 1612. So, bumili ka ng nakaw, pwede kang makasuhan din. Lalo na kung alam mo kamo. Kasi kahit pa blood angel na hindi mo alam. hindi, ibig sabihin lalo na ignorance of the law excuses no morally, one. I mean morally, no, morally kahit kung hindi mo alam, 'di ba, sa simbahan, but of course, ang sabi doon is possessing, may criminal liabilities pa rin 'yun, batas ng gobyerno. Criminal liabilities nun is yung possessing of stolen item. So yun talagang yun, may ano sa pero kung siyempre sabi sa hindi ibig sabihin kung hindi mo naman alam kung kasalanan sa Diyos naman, hindi mo alam na ikaw pa rin nabili mo, siyempre, di ba? So wala kang idea, hindi nabalitaan mo later na lang. Pero kung batas sa gobyerno, no, so sa batas ng gobyerno, pag nalaman nila, and yun, pag nalaman nila is nakaw yan at kahit hindi mo alam, may pananagutan ka pa rin. Ibig sabihin yun, yun nga, no, anti-fencing. So, you're possessing stolen items. Yun po kapatid, ang dami nga nakaraisan. Good evening bro at sa lahat ng bumubuo ng punto por punto. Bro, itatanong ko lang about dun sa mga page yung nahack. Yung punto por punto sa FB, Bisdak, pati yung Tagbilaran, Office of Exorcism, pati yung sa Bro Jando. I-unfollow na po ba namin yun? Yes bro, yun ang lagi ko sinasabi dito. Ang unang gawin ninyo, i-report nyo muna as adult content. Yung kanyang story. And then, pagkatapos nun, i-unfollow nyo. Ang purpose kung bakit siya i-unfollow para bumaba yung kanyang followers. Bumaba.
Tapos i-block nyo para hindi na kayo madisturbo nung mga pinapakita na story. So ito nga gawin nyo: una, report nyo muna sa adult content; pangalawa, i-unfollow nyo; pangatlo, i-block nyo. Ang purpose niyan, pababain yung followers niya. Pag bumaba na yung followers niya, mawawala na siya ng gana na gamitin pa yon. Kasi wala nang kwenta. At yung account na yun, yung John Doe Labado Faith and Morals, hindi naman sila kikita doon. Hindi kikita yun. Alam nyo kung bakit? Isa kasi sa bawal sa Facebook kasi, yung i-share mo yung Facebook page mo sa mismong Facebook account mo. Halimbawa, ang gamit kong Facebook account is Brian Doe Alabado. Tapos, i-share ko doon yung mismong link ng Facebook page ko. Ayun, pag ginawa ko yon, automatic na ibablock na nila lahat ng mga kikitain mo. So, hindi ka nakikita doon. Bawal sa Facebook yon. Pangalawa, yung BISDAC at saka yung Office of Exorcism, hindi rin kumikita yon. Wala rin kita yon. So totally, ewan ko lang kung magaling talaga siya na magkapera ulit yon, pero sa aking experience kasi talagang walang kita yung mga pages na yon. Kaya baka kako magaling siya, magawa niya ng paraan. Much better ibaba natin, pagtulungan natin ibaba yung kanyang mga followers at i-block siya. At yun ang magiging reason na pag bumaba yung followers niya, mawawalan siya ng ganang gamitin yun at titigil na niya yun. So, ang gagawin nyo is, siya, i-report as adult content. Pangalawa, mass reporting talaga, mass reporting, kasi kapag isa lang ang nag-report, hindi yan papasinin ni Facebook. Mas maganda kung mass reporting. I-mass report yung content, pagkatapos i-mass report yung page, and then pangatlo is i-unfollow nyo, then i-block nyo. Yun ang gawin nyo para tuluyan ng mawala ng gana yung nagnakaw nun. Brother Ritarino? Yun lang po, Bro John Doe. Maraming salamat po. Okay, thank you. So, kung naaalibad-bara na po kayo doon sa mga content na pinapakita niya, yung story lang naman yun eh. Pero yung mga post ko, hindi niya ginagalaw. Sa story lang talaga siya kumukuha ng kasi nakikita niya kasi na kumikita yung baka pagkitaan yung mga video kong uploads doon. So, ang content na siya humahabol. So, i-report nyo yung content niya, i-unfollow nyo siya, i-block nyo siya para tuluyan ng maiwanan ng naturang page.